all the history, honor, thanksgiving, power, might, glory, belong to Jesus. Praise the Lord. Palagpagan ito ng Diyos. Mayang gabi sa ating buhay ng Diyos. O mayang gabi sa matagusakan nato. Salamat sa pagkakas ng Diyos na itagaan sa kalikyon magandang mga simba mga salamat sa buhay ng Diyos. O isinto na ito itong nagkasangkasi sa mga pagdaing pagsimba pag-imahan. Salamat sa buhay ng Diyos. Pagsulog pagkapot na. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dali ko yung mga ng mga Diyos sa mga Tagiyas pinabihin ng buwan sa langit ng siyota. Diyos ay mga Abraham, Diyos na Isaac, Jacob, Diyos na Prophet, Diyos na Israel, Diyos na Son of God, sa ating church. May gabi, aming pinakamamahal na Ama sa Panginoon Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos, hallelujah, sa paghatag niya sa mga kinabihi. Kami magandang mga sipa, mag-imahin mo salamat. Kini mo, Diyos na dali kami takot sa Diyos, hallelujah, hinatang mo mga pagdaing, magsipa, mag-imahin mo salamat. Kini mo, magkabot Diyos sa mong lamang trono, sa mong kasingkasing mo, lalimig kasingkasing Diyos, hallelujah. Kumalik kami Diyos, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ay kayo masakti o Diyos, hallelujah. Hinatang Diyos nga, kuhanin mo babaghan lang sa kayos ng taliwala Diyos. Hallelujah. Yung kananggan, ang isa rin salamatan, lamang madawat sa unang pangalan ng Jesus. All the Jesus, honor, thanksgiving, power, and duty belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Natalihatag ni Bila Livanes ang mag-lead sa praise and worship. We preserve and gabi sa tanan at kabayo at pagbuhi o galay ng Diyos sa joyful and glorious songs. Amen. Praise the Lord. Every praise is to our God. Every word of worship is what I pour. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God, glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship is one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God, glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my redeemer. Yes, He is, God my Savior, God my healer, every word of worship in one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God, glory hallelujah to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my redeemer. Yes, He is, yes, He is. God my Savior.
Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Pagpurit magsambay, ialay. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Pagpurit magsambay, ialay. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Ikutin mo sa akin, Panginoon. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay maligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, lagi kong kasama. Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan. Di man kita makita, sa puso ko ay maligaya. Pagkat alam kong nariyan ka, lagi kong kasama. Nauupa ang puso ko, ikaw ay sapunin. At lumikha ng mapagkakatay, sa'yo ay sapunin. Hindi ko mapigilan na ika'y masalamatan. May buti ko dakila ka sa buhay ko, Ama. Nauupa ang puso ko, ikaw ay sapunin. At lumikha ng mapagkakatay, sa'yo ay sapunin. Hindi ko mapigilan na ika'y masalamatan. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. The splendor of Lord and majesty, sacred be my praise. Beside God,
Praise the Lord. Ang kabayapaan at ang pag-ibig, pagmamahal, ang pagkatawa, mapagpapala mula sa ating kagilang Diyos na isang sa atin sa gabi nito. Amen? Praise the Lord. Palagpagan ito ng Diyos. Thank you, beloved instrumentalist. Thank you, beloved Mami. Thanks, my leader. So, salamat sa ating dakilang Diyos na tayo ko'y nabiyan sa ating mga pagpupuli, pagpasalamat, pagdadakila, pagparangal sa ating dakilang Diyos. At salamat sa madalas na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen? O salamat sa ating dakilang Diyos na tayo'y iningatan at sa buong linggo tayo po ay pinapatubayan sa ating mga ginagawa hanggang sa mga oras na ito na tayo nilagulit po muli ng Diyos para tayo magsamba sa Kanya. Amen? At ating alalahanin ang araw ng pamamahinga. Amen? Shout to Lord! Palagpagan natin po ng Diyos na mag-cellphone, wala mag-tabi, mamingan ka sa atong Bible study. Amen. So, atong Bible study, dapat tayo sa ating Bible study, ating Bible study ay sa Book of Hebreo. Book of Hebreo, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 10. So, formal po natin ina-announce ngayon na yung Book of Romans, no? Mga taga-Roma o 1 Corinthians, 2 Corinthians, yan po ay hindi na po natin gagamitin. No? Yan po ay hindi mabuti sa ating pananampalataya, yung mga books na yan. No? At hindi tayo naniniwala na yan ay sulat ni Beloved Paul kasi hindi po talaga nagtutugma. No? Siya yung sumira sa salita ng ating dakilang Diyos, yung libro ng Roma, libro ng Korento, una at pangalawa, at yung iba pang mga sa tingin ko, yan talaga yung sumira, no, ng katotohanan. No? So, kaya wala na naniwala ng 10 utos, gusto nang tanggalin ang 10 utos, at wala na naniniwala ng Sabat sa mga pagkain at nagbabawal ng Diyos at iba pang mga tuntunin, no? Dahil diyan sa mga libro na yan. No? So, kung natin announce ngayon na yan ay hindi kaya sa ating samahan sa ubasan ng ating dakilang Diyos na patuloy ang ating gagamitin. No? So, alam
pinag-iingat tayo ng Diyos upang hindi mawalay sa Kanya. So kapag magbasa ka niyan, libro ng Roma, libro ng Korinto, masisira, no, yung condition mo, no? Masisira yung pananampalataya mo sa salita ng Diyos, sa ngalan ng Ama at sa ngalan ng Anak, no? So kaya kung nating i-announce ngayon na yan ay hindi na pwedeng ating ipapangaral, no? So may mga okay naman dyan, no? Pero kailangan hagpatin mo, no? Pero para kontento naman tayo sa ibang mga libro, no? Kaya na nga hanggang Book of John, kontento na tayo. Kasi kapag, di ba, sabi ng Diyos na ang mga anak niya ay kapag nakakarinig, no? Di ba, sa piling, di ba, sumusunod, no? Hindi na kailangan, no, hindi na kailangan yung marami pang work of the Holy Spirit, no? Na hindi naman nagtutugma doon sa mga salita ng ating dakilang Diyos, no? So sa ngalan ng Ama at sa ngalan ng Anak, no? Sa Book of Genesis to Book of John, no? So yung Book of Acts, siguro matibay na ebidensya na yan para paniwalaan natin yung work of the Holy Spirit na kapag tayo naniniwala sa mga salita ng ating dakilang Diyos, sa ngalan ng Ama at sa ngalan ng Anak, no? Tayo ay yan yung sapat na, no? Na tayo ay magiging magiging tapat na lingkod ng ating dakilang Diyos. Amen? So yan po muna minamahal. So yan kasi yung sumira, no? Yung libro ng Roma, ng Korinto, no? First and second, no? So kaya formal nating in-announce na hindi na natin gagamitin yan, no? Hoping na magiging matibay, no? Patibayan ng Diyos yung ating pananampalataya sa kanyang mga salita. So, hindi na kailangan natin yan. So, dito sa Book of Hebreo, no? Chapter 2, verse 1 to 10. Ito po yung ating Bible study ngayon. Yung ating Bible study tungkol sa babala sa mga lumilihis ng landas. Minsan kasi, minsan kadalasan ang tao ay talagang madaling makalimot, no? Kaya nga siguro ang buhay natin nakasalalay sa apat na elemento para hindi natin makalimutan ang Diyos. Pero kahit pa nakasalalay ang ating buhay sa apat na elemento kung saan kumikilos sa ating dakilang Diyos, ang tao talaga ay pasaway, no? Yan po mga minamahal. Kaya sabi dito, babala sa mga lumihis na landas. So, umpisahan po natin. Kaya dapat nating panghawakan mabuti ang mga katotohanan narinig natin para hindi tayo maligaw. Kaya yung ina-announce natin ngayon, yung Book of Rome, Book of Corinthians, Book 1 at saka Book 2, no? Unang Korinto, dalawang Korinto, at saka mga taga-Roma, no? Hindi po yan katulong sa ating sa katotohanan ating narinig mula sa Book of Genesis to Book of John, sa sangalan ng Ama at sa sangalan ng Anak. Kaya, no, atin po yung
tinanggal, no? Bilang ating gabay sa ating paglilingkod sa Diyos, no? So hindi na po natin kailangan yan kasi malinaw, no? Kaya dapat nating panghawakan mabuti ang mga katotohanan na narinig natin para hindi tayo maligaw. Ano ba ang nagliligaw sa atin, sa lahat ng tao ngayon? No? Ang libro ng Roma at libro ng Korinto. No? Kasi diyan sa mga libro na yan, pinapasinggalingan diyan ang mga tuntunin ng Diyos, no? Tungkol sa kautusan, ayaw na, hindi na sundin ang kautusan. Marami, no? Yan ay kakang-isip yung nandiyan, no? So yan po mga memang. Sino ba ang sumulat niyan? Si Pablo ba? Hindi naman si Pablo sumulat yan eh. Si Bilabil Paul, hindi. Hindi sumulat si Bilabil Paul yan. Ginamit lang yung pangalan ni Bilabil Paul. So, sino ba sumulat? Natin dito sa Bible eh. Ang sumulat niyan ay si Persius. So, dito po, siya po ang sumulat ng mga libro na yan. So kaya hindi si Bilabil Paul ang sumulat niyan. Kaya nagpapaligaw yan. Kaya sabi dito sa nagsulat ng Hebreo, na panghawakan natin ang katotohanan narinig natin para hindi tayo maligaw. So, since na mabok na yan ay nagliligaw sa atin, ay atin po yung tatanggalin sa ating sa mga libro na ating pag-aralan. Hindi na po natin yan pag-aralan. Roma, Korinto, Unang Korinto, Ikaduhang Korinto, hindi na po natin yan pag-aralan. So, dahil yan po ay taliwas sa mga aral ng Ama at aral ng Anak. Yan po mga minamahal. So, isipin ninyo ang kautusang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel ay napapatunayang totoo. Diba? At tumanggap ng kaukulang parusa ang bawat taong lumabag o sumuhay dito. So, marami. Kung pag-aralan mo yung sa ngalan ng Ama at sa ngalan ng Anak, mayroon dyan na mga kautusan. Lalo-lalo na, di ba, yung sa pagsuway ni Satanas, no? Kaya hinulog siya, di ba? At yung mga marami dyan na hindi galing sa propeta, no? Galing sa mga anghel yan. No? Kaya nga sinasabi natin, no? Bakit ba tayo nagkaroon ng kaalaman, no? Kami doon sa bundok ng Mindanao, no? Wala kami doktor doon. Kaya nung ako'y nag-aral, sumagi sa akin na pagkaki ko yung halimbawa, mag-US tayo, no? Mangarap tayo, pagkaki ko maging doktor ako. Kasi wala kami nakikita ng doktor doon eh. Lumakit kami doon ng doktor. Walang lawyer, walang engineer, walang walang pare. Walang pare sa amin doon. Kaya wala sa amin yung ambisyon na magiging pare, magiging engineer, wala. No? So yan po mga naman. Sa kabataan namin, ang tanging namin mga libangan ay yun, yung maglalaro. No? At saka mangahoy, no, magsagpong tubig,
Ang ganyan, lumaki kami niyan doon. No? So, yan po kami naman. No? Kaya, may mga kautusan, no? Na sinasabi natin, bakit alam natin yung mga gamot na yan? Kasi sinabi, no, sabi natin, hindi tulad natin. Yung mga tambalan, may mga tambalan na bakit alam nila na ito ay gamot? Wala na nga, wala sa pinag-aralan eh. Pero dahil ginabayan sila ng mga anghel. No? At sinasabi pa natin noon dito na may mga anghel na nagkakanak ng tao. Kasi nandito sa Bible. So, nagpalahi sila sa mga tao. Siguro nagiging tulad ng tao sila. No? Kasi makapangyarihan sila eh. No? Pwede silang pumasok kahit saan. Sila ay espiritu, hangin, parang hangin, pero kung papasok, no? Kaya, papasok sa tao, no? Kasi makapangyarihan sila, kaya nagkakaanak sila, no? Yan po mga minamahal. So, kaya, naipasa din sa atin yung mga batas na yan, yung mga tungkulin ng Diyos. No? Kaya sa Book of Psalms, di ba? Proverbs, no? Napakaraming mga aral dyan, no? Na posible marami dyan ay galing sa anghel. No? Yan po mga minamahal. So, kaya hindi tayo makakaligtas kung babaliwalain natin ang dakilang kaligtasan ito. No? Yan. So, ano bang tinutukoy dito? Ito yung mga naririnig. Ano bang naririnig natin tungkol sa kaligtasan? Ang tungkol sa mahal na Jesus. Kaya nga, di ba, ang layo-layo na natin eh. Hindi pa tayo Israel dito. Hindi naman tayo nakasama ng isang Israelita. Pero bakit tayo naniniwala, no? Sa katotohanan na yan? Bakit tayo naniniwala sa mahal na Jesus? Bakit tayo naniniwala sa Diyos ni Father Abraham? No? Yan. Ang layo-layo na natin. Yung henerasyon natin napakalayo na. At yung bansa natin ay malayo din. Pero yan po kasi ay nakakakda. Yan po kasi ay gawa ng Diyos. Kasi kapag hindi gawa ng Diyos, ang dami-dami natin gustong gawin eh sa buhay. No? Bakit tayo kumikilala, nagsasamba sa Diyos ni Father Abraham, sa Diyos ng Israel? Kasi nakatakda po yan. Hindi ba tayo pinanganak? Yan ay nakaplano na. Pinano na ng Diyos yan. Kaya tayo, malayo tayo sa Israel, Pilipinas ito, Cebu ito, no? At yung ating henerasyon ay napakalayo din. Meron mo naman, no? 2024, so 2,000 mahigit na, no? So, kaya pag hindi nakatanda yan, no? Hindi yan plano ng Diyos, bakit tayo ikilala ng Diyos ng Israel? No? Bakit tayo magsasamba sa Kanya? No? Kaya nga yung ating Bible reading, di ba? Sabi niya sa Book of Isaiah, chapter 65, yung ating Bible reading, lagi natin, di ba? Pipili siya, no? Sa lahi ni Abraham, no? Kay Abraham pa rin, no? So,
naman na itong Pilipinas ay land of fear, no? Dito pumupunta yung mga Israelita sa panahon ni King Solomon. No? Kahit pa siguro kay King David, nung nag-explore sila, baka nakarating na kasi pagdating ng kanyang anak na si Solomon ay nagkutsitsya na. Nag-harvest na ng gold dito sa land of Ophir. At din po ay sinupuntahan ng mga maraming, hindi lang teorya, kundi may mga ebidensya po dyan. No? So, kahit nasa mga bundok namin sa Mindanao, doon nakikita yung mga tunnel na kung isipin mo ay ibang klaseng tunnel, no? walang parang napaka ano ba lingkod kayo, no? Then wala yung mga talagang butas lang talaga siya, malalim, no? Yan po mga minaman. So noon ang land of Ophir sa Bible na maraming gold at maraming mga nauna sa atin na nagsasabi yung kanilang mga study na ang Pilipinas ay land of fear. No? So kaya marami naniniwala na tayo nga ay mga Ophirian. No? So yan po mga minamahal. No? So kaya sa book of Isaiah chapter 65, yung sinasabi natin, no? Nagpapakilala ang Diyos sa atin. Hindi natin kilala ang Diyos. Hindi natin siya kilala, di ba? Klaro-klaro naman dun sa book of Isaiah chapter 65, yung Bible reading natin. Hindi tayo kilala. Hindi natin kilala ang Diyos. Sino ba ang Diyos na tinutukoy doon? Diyos na Israel. Kasi layo-layo na natin mas malayo pa yung lugar natin. Plus, ang henerasyon natin napakalayo na. Kaya ang Diyos ay nagpakilala sa atin. Tayo ay hindi kilala natin sila, ang Diyos. Ang Israel hindi natin kilala yan. Kasi napakalayo na natin. Pero dahil nagpapakilala ang Diyos, meron mo naman. Hindi naman nagsisinungaling ang Diyos eh. At ako ay nagsasabi din ng totoo. Yung sinabi ko, na dinalaw ako ng ama at sa kanang anak sa aking pagtulog, totoo ko yan. At binigyan ko ako ng bulang kumikislam. Di ba, pagpapakilala ng Diyos yan? Sa hindi nakakilala. Paano ba tayo? Ano bang mapapala natin? Di ba? Ano bang mapapala natin? Hindi nga natin kilala. Layo-layo ng Israel. At ang layo-layo ng ating henerasyon. Nagpapakilala ang Diyos dinalaw nga ako Yan po mga minamahal. So, nagpapakilala ang Diyos sa akin. Kaya, yung book of Isaiah chapter 65, yan po ay fulfillment. Fulfillment po yan sa atin. Yan po mga minamahal. So, wala tayong kung isipin natin wala tayong pakialam, di ba? Bakit hindi tayo sa Diyos ng China, di ba? Buddhism, yan. Ang lapit-lapit natin dito. Di ba? At maraming mga Chinese dito. Yan yung mga nakikita natin. Na ganun yung mga Chinese noon, Buddha-Buddha, no? Bakit? Hindi. Si Buddha. Kasi hindi naman siya ang totoong Diyos. No? Yan. So bakit hindi tayo naniwala doon? Meron mo naman doon, kapag maniwala ka doon, yayaman ka.
Sino bang hindi gusto yayaman? Bakit? Kasi nakatakda na, nakasulat na, nakaplano na ng Diyos. No? Yan po mga minamahal. Kaya panawagan natin yan, mga minamahal. Huwag kayong padala sa technology ngayon. Kaya nga, natos tayong Los Angeles dahil sa technology. No? Ano ang technology? Diba? Hindi naman Los Angeles, yung mga mayamang lugar doon sa Hollywood. Hollywood ba yung tawag na yan? Ngayon, mayroon pa yatang sunog. Hindi pa na tapos yung sunog doon. No? So, pero sinabi na natin yan kasi isa sa wisdom. Ano nga ba ang sinasabi ng wisdom? Sa parusa ng huling araw, tubig at apoy. Inulit-ulit natin yan. For how many years na? Siguro mga sobra na sa 10 years. Inulit-ulit natin. So, yung apoy ay kulang pa yan kasi magpuputukan yung mga bulkan eh. No? Ayan na talaga ang final. Ayan po. So, tubig at apoy. No? Ang panlilinis ng Diyos, di ba yan? O, di ba, lilinis sila eh. Kasi, napakaraming, yung mga, sa kanilang mga, di ba, mga, nakikita natin mga video, hindi sila kung kilala ng Diyos. Kasi, lilinis sila. No? Anong ginamit ng Diyos? Fire. Paano? Yung si technology din. No? Natutunaw kahit bakal kasi dahil sa gas. Kasi yung gas nila ay naka-install na parang tubig dito sa atin. No? Yung mga, siguro yung mga bahay na sinasabing milagro, hindi naman totoo milagro yan. Baka matatalino lang talaga sila. Ibig sabihin, mayroon silang safety measure. Kung sakali magkasunog, putol ka agad doon yung gas. Hindi na makapasok sa bahay nila. Yan siguro. Pero hindi milagro. Hindi milagro. Siguro, binigyan lang ng wisdom. No? Kasi wala namang sasantuhin ng gas eh. Kapag nakapasok sa bubahay mo yan, pagpuputok yan, isipin nyo nga lang yung gasol kapag pumutok sa, halimbawa may sunog, gasol, pumutok. Gasol lang yan. Ang liit lang yan, ilang kilos lang yan ng gas. Tapos, minsan, nakalahati na lang, no? Pero pag pumutok yan, di ba? Sabog na sabog. No? Isipin mo yan. Kaysa nakadalo yung gas sa pipeline. Yun yung nangyari doon sa Los Angeles. Pero wala kayong maririnig yan. No? Wala kayong maririnig yan. Kaya ang daming vlogger na nagkakalat na dahil inano daw nila yung course daw nila yung Diyos, pati ang Diyos pinagbintangan. Alam ba nila kung ang Diyos talaga ang, di ba? Sino ba nakakabasa? Sabi nga ng guide ko, walang nakakabasa sa isipan ng Diyos eh. Pero itong mga vlogger, itong mga kung sino mga gunggong, no? Di ba? Pinapamunahan yung Diyos. Sila ang Diyos eh. No? Kaya daw nasunog dahil ganito ganyan. Nagbabasa ba nila ang isip ng Diyos? Hindi. Hindi na nababasa. Sila nagsasalita lang ng kanilang kawalang hiyaan sa Diyos. No? Walang mga taong walang takot sa Diyos. Pero mo, partangan mo ang Diyos na ang Diyos ang sumunod ng
ng mga kabayan sa Los Angeles. Bakit nabasa mo ba yung isipan ng Diyos? Baka ang Diyos mo ay Diyos-Diyusan. Nagalit siguro. Yung bato kahoy yung simento na Diyos niyo. Hindi mo pwedeng ganyan ang Diyos. No, na paratangan mo na yun yung nagsunog. Biro mo naman, pag nagbasa ka ng Bible, sinasabi, pumunta ang mahal Diyos dito sa mga makasalanan bakit pumunta ang mahal Diyos sa makasalanan? Bakit pa tayo narito ngayon? Kung yung sinasabi natin mga makasalanan ay papatayin lang pala, papahirapan lang pala ng Diyos. Hindi ganun. Kasi hindi nila alam kung anong problema doon Hindi nila alam na may teknolohiya, yung pipeline, no? Hindi nila alam. Pero masyado silang kasi wala silang wisdom Wala silang wisdom galing sa Diyos. Kaya pataka lang sila. No? Yan po mga So, tayo nagbigyan ng wisdom ng Diyos. Sabi dito, pinayuhan tayo na paghawakan natin ito. Paghawakan natin. Kaya, huwag natin pagkatangan ng Diyos na siya yung sumunog sa... Kasi tayo dito, matagal na natin sinasabi, magkakasunog talaga Kasi nga, yung hangin ay puno na ng pulbura. At yung hangin ay napaka-dry kasi sa radiation. Ang radiation sa atin ngayon ay sobra-sobra. Ibiro mo naman, ilang metro lang nandiyan na yung cell site. Ang mga hindi aabot ng isang daang metro, may cell site na naman. Tagtad na tayo ng kaya yung ating hangin, gutay-gutay na, hindi na safety, hindi na safe sa atin. No? Yan. Matagal na natin sinasabi po yan. Pero wala naman naniwala sa atin yan Kasi, puro kasinungalingan ang tinuturo sa atin. No? Dahil may kapirahan dyan. No? So, basta pera na ang pag-usapan, kasinungalingan yan ang ngayon dyan. Kasi pag hindi sila magsisinungaling na sabihin nila, okay lang yan, mabuti lang yan, hindi yan makakasira sa iyo. Sino papayan? No? Pero sa totoo lang, tanga lang ang hindi maniniwala na malakas ang radiation. Kasi kaya yung cellphone mo, hawak mo, bakit nasisira yung mata mo? Bakit nasisira yung lungs mo? Yung atay mo? Yung liver mo? Diba? Cellphone na nga yan How much more yung cell site na nagbibigay ng, diba? At saka yung sa nagmulayan sa mga satellite. Diba? Kaya yung ating matagal natin sinabi yan na maraming magkasunog, mag-iingat kasi dry na yun, may pulbura pa. No? So hindi lang yan. Doon mangyayari sa iba't ibang bansa hanggat hindi magiging malinis yung ating hangin. Yan po mga naman. So, kapag may gabay ka galing sa Diyos, malalaman mo ang katotohanan. Pero kapag wala kang gabay, wala, kahit ano lang, kahit ang Diyos ay paratangan mo, ayan, ang Diyos nagsunog kasi ganito ganyan, diba? Kita nyo sa mga vlogger, kahit na hindi vlogger kahit mga reporter,
daw kay Gimak ang Diyos. Kasi hindi alam walang guide. No? Walang guide, walang alam, walang wisdom. Kaya pati ang Diyos ay dinadamay sa kanilang kalukuhan. No? Parang sila na ang Diyos sa kanilang sarili. Ayan po mga minamahal. So hindi po yan ang wisdom na ibigay ng Diyos sa atin. Hindi po yan ang wisdom na panghawakan natin, kundi yung katotohanan. Yan po. So, narinig natin ang katotohanan, kaya yan po ay ating panghawakan. No? So, ano ba ang hope natin? Yung sinasabi lagi natin, yung buhay na walang hanggan. Tayo ay pinatira lang dito ng panandalian, no? Upang magamit natin, maintin natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Di ba? Yung apat na elemento, pag-ibig ng Diyos yan eh. Kasi kapag walang pag-ibig ng Diyos, hindi niya ibibigay yan, yung apat na elemento, walang buhay ang earth. Walang hangin, walang buhay. No? Walang light, walang buhay. Walang tubig, walang buhay. Bakit may buhay? Kasi may pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Inibig ng Diyos ang sanlibutan. Kaya sabi niya, for God so loved the world that He gave His only Son, no whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. No? So yan, ang pag-asa natin ay everlasting life. Kaya panghawakan po natin yan. Saan natin yan makukuha? Sa mahal na Panginoong Jesus. Ang anak na, ang hinirang na anak ng kataas-taasang Diyos Ama. Amen? So, kailangan kang dumaan sa mahal na Jesus. So, kapag hindi ka dadaan, at wala namang konkreto, walang pinaka-the best na kwento. Kung sabihin natin, kwento lang ito. Maghanap ka ng napaka-the best, napaka-maasahang kwento. Kung sakaling hindi ka niniwala ng katotohanan ng nakasulat sa Bible, pwede lang sa mga gawa-gawa ng tao tulad ng libro ng Roma at saka may nakalagay naman doon kung sinong sumulat eh. Nandiyan nakalagay. Hindi naman si Bilabid po lang sumulat. So, yan, kaya wasakan yan kapag yan ang paniniwalaan mo. No? So, yan po mga naman. Kaya tandaan natin, paghawakan natin ang katotohanan. No? Narinig na natin yan for how many years na pinapangaraw natin ang katotohanan, huwag natin maliwalian yan. Kasi nga, temporary lang tayo sa buhay na ito. Tayo ay binigyan lang ng pagkatawad ng Diyos na ma-enjoy yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang nakilang pag-ibig. No? Yan po mga minamahal. So, may kaukulang parusa ang bawat taong lumalabag o sumusuway dito. So, kapag ikaw ay sumusuway, wala yung pag-asa. Kasi sasabihin mo pang mabubuhay ka, saan mo kinuha yung logic na isip kong magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, hindi ka naman sumunod. Siyempre, pag hindi ka sumunod, di ba, parusahan ka. Yan po mga parusa. Doon ka sa eternal damnation. Meron kasing counterpart, no?
mayroon kang counterpart. May opposite. Kung may buhay na masaya, mayroon din buhay na mahirap. O, diba? Yung parable of the rich man and Lazaro. So, basahin ko lang ninyo. Nandiyan na sinulat ng mahal kay Jesus yung kanyang pangaral tungkol sa langit at saka sa impyerno. So, yan po mga minamahal. Kaya, hindi tayo makakaligtas kung baliwalain natin ang dakilang kaligtasan ito. Ang Panginoon mismo ang unang nagpahayag ng kaligtasan ito. At pinatunayan sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. So yan, ito na yon yung Bible. Kasi sila yung nakarinig. Except ni Beloved Paul. Kasi di naman siya nakarinig eh. Inamin niya rin yan. At lalo pa yung alipulis niya, hindi nakarinig din. Kahit nga yung writer dito sa sa Luke, di ba? At saka sa Mark, hindi naman sila nakarinig eh. No? Hindi sila nakarinig sa pangangaral mismo ng mga Jesus. Ang nakalagay dito, yun yung ibinalita sa kanila. Yun yung mga nakarinig nila. Ibig sabihin yung mga writer na yan ay nakarinig lang. Tulad natin. Kaya yung manarinig natin sa mga unang mananampalataya na nagsabi, tulad ng mga beloved apostles, mga disciples, di ba? So paghawakan natin yan. Sila yung nakarinig, nakakita, na nakawitness kung paano nabuhay muli ang mahal ng Diyos. Yun yung panghawakan natin. Huwag po natin bali-balian niya. Kasi yan yung backbone sa ating paglilingkod sa Diyos. Kasi bakit pa tayo nandito? Bakit pa tayo mangaral? Bakit pa tayo maglingkod sa Diyos? Bakit pa tayo magpupuri sa Diyos? Kung wala naman palang hindi naman pala nabuhay ang mahal ni Jesus. Di ba? Isa na yung pinaka matuwid. No? Tapos siya pa yung ginamit ng Diyos sa mga kahanga-hangang kapangyarihan. Yung mga milagro, signs and wonders. Di ba? Kung nagawa niya yan, tapos hindi siya nabuhay, walang magsabi na nabuhay siya, di ba? Bakit pa tayo nandito? Bakit pa tayo magsasamba? Di ba? Para saan? Yan po mga minamahal. Pero dahil yan ay katotohanan, nandito tayo. Nagsasamba tayo sa kataas-taas ng Diyos. Pagpapagana. Yan po mga minamahal. So, pinatunayan ito no? Pinatunayan din ito ng Diyos sa pamagitan ng mga himala at mga kamangha-manghang gawa. Yung sinabi kanina. No? Sino bang tao ngayon meron ba na hihipuin lang yung mata ng bulag ay nakakita na? Meron ba ngayon yan nangyari? Yung mga kalukuhan. Yung mga taking mga healer. Maraming nagkalat kasi mga scatter yan mga piki. Hindi po totoo yan. Matanda na ako pero hindi pa ako nakawitness ng ganyan. Kahit saan. Nakikita niyong mga talukuhan sa vlog, sa yung mga testimony, hindi po totoo yan. Hindi po totoo. Hindi po totoo yan. Talukuhan po yan.
So yan po mga naman. Ang katotohanan ay individual, personalized. Talagang gagaling ka naman eh. Talagang pagpapalain ka naman ng Diyos. Pero hindi dahil sa ibang tao na pumatong sa iyo, yung kamay pinatungan ka, hinihans ka. Baka nga yung naglihan sa iyo, mas masama pa kaysa sa iyo eh. Kasi ang Diyos lang nakakalam eh. Pero kapag gumaling ka sa karamdaman, tiyak na gustuhan ka ng Diyos. Yan. Tiyak na na-convince mo ang Diyos. Ikaw mismo. Ikaw mismo. Kasi hindi na pwede yung tao. Halimbawa ako, mag-react ako, hindi ako ang talaga ang pagbibigyan ng Diyos na gagaling siya dahil nilihans ko, hindi. Kundi ikaw mismo. Titingnan ng Diyos yung puso mo. Yan. At yung mga nakapaligid-palibot sa imo, Kasi, lagi natin sinasabi ito eh, pag-ibig. Halimbawa, may sakit. Diba? Bakit sila sakit? Kasi pala, parang inising-ising siya. Pinapabayaan siya ng kanyang mga anak o pinabayaan siya ng magulang pag ang anak na nakasakit. Walang pag-ibig. Pag ikaw ang Diyos, di ba? Halimbawa, ako, creator. Ako nag-create ng isang bagay. Nilapastanan lang. Binulang hiyan lang. Sinipa-sipa lang. Di ba masasaktan ako? Hindi naman tayo ng Diyos eh. Makikita niya. Wala na pag-ibig doon sa kapamilya. Ano dahilan ng Diyos na papagilingin siya? Wala. Kaya yung sinasabi natin lagi dito, napaka-importante na sa buong pamilya ay nandyan yung pag-ibig. Palapakan natin. Yan po mga mga. Pag-ibig. Gusto mong masenso, gusto mong umangat sa buhay, gusto mong maayos ang iyong pamilya, gusto mong makamtan yung nilalais mo, basta mabuti lang. Walang imposible sa Diyos. Pag-ibig lang. Pag-ibig lang. Kaya ilang beses ka bumagsak sa exam, pag talagang gusto mo, ulit ka ulit, pag-ibig lang. Walang ibang solusyon, pag-ibig lang. Ibigin mo lang. At ibibigay ng Diyos yan. Yan po mga. So, pag ibigay ng Diyos yan, sa tamang panahon, malalaman mo na may mga purpose may mga purpose. Pero talaga, ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay alam kung ano ang ginagawa niya. Alam niya kung anong mangyayari bukas. Kaya kapag halimbawa, bangsa ka, talagang pag-ibig lang. Pauli-uli. Ganyan po naman naman. Alam nyo, ang buhay ko ay napakahirap. Dumaan ako na pinalayas ako. Pinalayas ko ako mga naman. Natutulog na lang ako ng magkita. Parang aso sa Maynila na kung hindi laugan, wala na.
mamamatay na. Nag-aantay na lang kung sino magpapakain sa akin. Ganun po ang aking buhay sa Manila. Pero lahat po niyan ay paano ng Diyos. Alam ko paano ng Diyos. Yan po mga minamahal. So kung darating tayo sa ganyan, huwag kang sumuko. No? Nung nagkasakit ako, mga minamahal, hindi ako sumuko. Yan po mga minamahal. Basta't pag-ibig, yan ang susi sa lahat. Amen? Yan po mga minamahal. So, pinatunayan din ito ng Diyos sa pamagitan ng mga himala at mga kamangha-manghang gawa at iba't ibang kakayahang kaloob ng banal na Espiritu na ipinamahagi niya ayon sa kanyang kalooban. Itong banal na Espiritu mga minamahal, totoo talaga ito, yung pagkapangyarihan, yung banal na Espiritu kapangyarihan na talagang nag-ano talaga, kumbaga naramdaman, nakikita, no? Nag-work talaga sa panahon nila, no? Pero sa ngayon, ito'y case-to-case basis na. Nandyan pa rin, pero ayaw ng Diyos na mapahamak tayo eh. Kasi kapag ngayon may mayroong kapangyarihan, mapapahamak ka. No? Ayaw ng Diyos niya. Kaya alam kasi ng Diyos ang lahat. No? Kaya kung kailan mo magagamit ang kapangyarihan, nakasalalayan sa iyo at sa Diyos. Yung kumbaga, kung kailangan mong kapangyarihan, nandiyan ang Diyos. Kaya maraming mga pagkataon na mayroong mga nadidisgrasya pero walang galos. Ako mga minamahal, nung nadisgrasya ako dyan sa Kanduman, wala na sana ako ngayon. Diyan sa Kanduman, motor. Yan. Pero sa awat habang ng aking nagtilang Diyos siya. Diba? Diyan, ganyang mga pangyayari, nandiyan yung milagro, nandiyan yung kapangyarihan. Kasi kapag walang kapangyarihan doon, wala na ako ngayon. Patay na ako. Yan po mga ngayon. So, bibihira lang siguro o baka wala pa, ako pa lang no, na nakaligtas dyan. Diyan sa kasi kadalasang madisgrasya dyan, patay eh. Sa lugar na yan, no? Pero salamat sa ating dakilang Diyos na mayroong malaking kamay na sumalo sa akin at linagay ako sa gilid. Palapagan natin ng dakilang Diyos. So, case to case, kasi alam ng Diyos na ang tao ay masama. Kapag ang tao ay bibigyan ng kapangyarihan ay mapapahamak tayo. So, kaya ayon sa kanyang kalooban. So, mangyayari yan ayon sa kanyang kalooban. Pawitan natin ng dakilang Diyos.
Sampatan. Daling mo ng Diyos ng wala at Diyos pinagin. Pagmulat lang Diyos ng Diyos ng Brown, Diyos ng Isaac, Diyos ng Jacob, Diyos ng Pentecost, Diyos ng Israel, Diyos ng Sangga sa aming church, hallelujah. May gabi yung mga sa pangalan ng Jesus, salamat sa Diyos, hallelujah, sa mga pulong, ng mga patigugan, dirita ng labi ang kawang, natisok sa mga singkasing ang tinugamit sa mabanasig, mabaligon, mabalugang sa pagsalig at kanino. O sa Diyos, hallelujah. Hallelujah. Mo gininda kong pagtuos sa mga kanakan. Diyos, hallelujah. Ikan titilo kong tipo kalibutan. Magamit o Diyos, hallelujah. Ayon sa hallelujah. Sila sa magasimba, magadayin, magahimayan kanino mo Diyos, hallelujah. O padani ka Diyos, magabayan ka namin sa simba o Diyos, o ang tugma o Diyos, ang mong panimbahon, ikaw Diyos, magabayan ka namo, mag-aamping proteksyon ka namo, ay ganyan pasagdi o Diyos, hallelujah. O sa o Diyos, hallelujah, padani ka Diyos, mag-ayos sa mga sakit puntian, masulat sa mga problema, pag-ayos mo isa sa sakit puntian. O sa o Diyos, hallelujah, ikaw Diyos, likod ka namo, magadasig ka nun ka namo, mag-protection ka namo. Magagat kami ka nun ay God, hallelujah. So, busga kami sa mong gugma o kaloy o Diyos. Ganan God, mag-iampog sa likos ng mata, lamang madawat sa gawa ng Panginoon Diyos. All the highest praise, honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In Jesus we pray, amen. Salamat sa Panginoon Diyos. Amen. O, nalagay sa ating mga members, pagbibigay ng
verse. Atong yon si Brother Angel o nang magbigay ng verse. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He will make your paths straight. Proverbs 13, verse 8. The rich have to use their money to protect themselves, but the poor people cast away. Matthew chapter 22, verse 37. Jesus replied, Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Hebrews chapter 13, verse 5. Keep your lives free from the love of money, and be satisfied in what you have, for God has said, I will never leave you, I will never abandon you. Holy praise Him. Salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Jesus alone. Acts chapter 4, verse 12. Salamat sa pagiging ng Diyos. So, inaat nga itong pagiging Diyos marugan ka namin sa loob gabi, sa itong pagtulog, o ang tutugma, sa itong pagsimba, pagdahil pagdimay, salamat sa pagiging ng Diyos. Inaat nga abadanta, o ampingan, krisyunan, o inaat nga kasigon takanunay, o inaat nga itong pagiging ng Diyos pag-aayos sa kapulitian, subat sa mga problema, pag-aayos din sa kapulitian, o matubag sa mga pag-aampo, o mag-tagpos sa mga pinangganon. O salamat sa tungkol ng Diyos sa kadaugan na ihatag sa pagpinibahang karon. Amen? So, padayon ta, mag-dinasigay, magminahalay, importante na mga minamahal, magdinasigay, magminahalay, o mainampuan sa Diyos. Napaka-importante. Atong naunawang kanunay ang pag-aampo. Naunawang kanunay nato ang paghigugma. Kung ituduan ang taon sa kinsa itong higugmaon, kinsa itong higugmaon, no? So, siyempre ang Diyos, no, labaw sa tanan. So atong mga kaigsunan sa pagtuo, di ba? So muna'y tuto sa itong gawin ng Diyos. Amen? O
Sa closing prayer, kung ngayon si David Mami siya ang mag-lead sa closing. Praise God, all those praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to our Lord Jesus. And praise God. Ang kalangitan Diyos ko, Abraham, Diyos ko, Jacob, Diyos ko ng mga apostola sa mga propeta. Salamat God, ang kagabiyo, Lord, kanang gabay ka na, Lord. Salamat sa inyong mga Christian na pala namin. Salamat sa inyong mga pulong, ang mga kalimugan. Ang tulog kini, mag-atisog sa kasing mga babar sa mga ng Lord Jesus. So, pinagi sa inyong gamanan ng God, saway, ginabado, but sa kaaway, kasal, in Jesus' name. Ang busi po, di ba, nagkaso, ng protection, Jesus, Calvary, Son, kidney stones, kasal, and be healed in Jesus' name. Ngayon, mga kaparapiska, iridiums, sa ibo po mga pumagpanuhot, kamunyaan nila ng dunya, mga tuberculosis, diabetes, sakit sa matres, pagkat sa matres, prostate, kasal, and be healed in Jesus' name. Pinamasan sa iyo ng mama, pag sa iyong matilis, kasal, healed in Jesus' name. Sakit sa kabatay, panuran, kapitugan, kastal, healed in Jesus' name. May stress, physical stress, sakit, pagbibigat sa ulo, sila pala, kastal, healed in Jesus' name. Sakit ko buhod, pag sila kanay, makabuhod, o hindi magbabalasyon, kasal, in Jesus' name. Para sa negosyo, trabaho ko sa eskwela, pag-deliver sa pag-clinic, kasal, in Jesus' name. Salamat, kalawatan kasakitan, mga virus, mga kasakit, wall, mag-carry parasites, kasal, in Jesus' name. Jesus saves, Jesus heals. Jesus saves, Jesus heals. Jesus saves, Jesus heals. Jesus is the fountain of life, our dearest Lord. Jesus is our shepherd, there's nothing short. Was praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to our Lord Jesus. In Jesus' name we pray, amen. Praise the Lord. Jump times and shout. Hallelujah. Hallelujah.